Kuminga, pinagsisi ang Lakers sa hindi pagkuha sa kanya noong trade deadline. Nakakahiyang road loss ng Knicks laban sa Cavaliers. At Quinton Post, gustong ibalik ang tiwala ni Kerr sa rotation. Hindi naman pinagkatiwalaan ni Podziemski. Nabalitaan na interesado ang Los Angeles Lakers kay Jonathan Kuminga at pinagsisihan nila ang hindi paggalaw sa trade deadline matapos ang una niyang laro kasama ang Atlanta. Nakakuha ang Hawks sa murang halaga sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kristaps Porzingis kapalit ni Kuminga at Buddy Hield. Ang 6'7" forward ay sabik sa panibagong oportunidad at umiskor agad ng season high na 27 points sa kanyang debut para sa Hawks. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya ng Golden State Warriors, gumawa ng mga play, nag-shoot ng 3 points, kumuha ng rebounds, lumikha ng turnovers, at umiskor ng madaling puntos sa fast break. Ito ang pinakamahusay na version niya, ang parehong dahilan kung bakit siya ang ika-7 overall pick sa 2021 draft at kung bakit naniniwala pa rin siyang kaya niyang maging all-star. Interesado ang Lakers sa kanya noong siya ay restricted free agent at maaari sana nila siyang nakuha sa mas mababang halaga bago ang deadline. Mangangahulugan ito ng pagbabayad sa 23 years old, ngunit desperadong kailangan ng LA ng athleticism, shooting at depensa sa paligid ni Luka Doncic. Maaring naging perpektong kapareha si JK kung maglalaro siya gaya ng ipinakita niya ngayong araw. Mula sa bench, nagtapos siya laban sa Washington Wizards na may 27 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals sa loob ng 24 minutes. 9 of 12 attempts ang pumasok, kabilang ang 3 3-pointers. Hindi lang sa estadistika umangat ang kanyang laro, ginawa niya ang kaunting lahat sa kanyang debut sa Hawks kahit may minutes restriction pa siya matapos mawala ng halos isang buwan dahil sa injury sa tuhod. Sang-ayon si Luka sa plano ng Lakers, ngunit alam ng lahat na pagkakamali ang hindi nila pag-aksyon sa deadline. Malinaw ang kahinaan ng purple at gold. Kailangan nila ng rim protection, shooting, mas mahusay na perimeter defense at athleticism. Maibibigay sana ni Kuminga ang kinakailangang enerhiya sa team. Marami sana siyang open jumpers habang naglalaro kasama si Luka at maaari itong naging kapana-panabik na tambalan. Kailangan sanang pag-isipan ng Lakers kung paano babalansehin ang touches ni na Austin Reeves at LeBron James, ngunit ang bersyong ito ni JK ay handang gawin ang maliliit na bagay, kabilang ang pagiging role man. Napakahusay ng ipinakita ng 23 years old at mukhang henyo ang Hawks sa naging trade. Hindi naging epektibo si Porzingis sa Atlanta at madalas pang ma-injure. Matapos ang isang laro, mukhang napakagandang desisyon ang pagpapalit sa kanya para kay JK. Nakakuha ang Atlanta ng isang pirasong panghinaharap na agad ng umaangat sa kanyang bagong tahanan. Kinailangan sanang isuko ng Lakers si Rui Hachimura at iba pa para makuha si JK. Maaring kasama si Dalton Knecht o humanap ng tatanggap kay Maxi Kleber. Maraming fans ang tumawa sa kanyang pananatili sa Warriors, ngunit nabigo ang LA na samantalahin ang pagkakataon. Maaari sana siyang nakuha ni Rob Pelinka sa murang halaga bilang high upside na katuwang ni Luka. Iyan ang dapat ginagawa ng Lakers, ngunit pumalya sila sa pagkakataong ito. Mukhang handa siya na pagsisihin ang purple at gold sa kanilang naging pasya. Isang napakalakas na simula ang ipinamalas ni Kuminga sa Hawks at naiwan ang Lakers na iniisip kung ano sana ang nangyari. Asahan na patuloy na magniningning ang 23 years old sa kanyang bagong team. Lagi siyang may talento at potensyal. Handa ang Atlanta na tulungan siyang maabot ito, habang ang Lakers ay magpapatuloy sa pagsisisi sa napalampas na pagkakataon. Sa sumunod na balita naman, sa isang mahigpit na laban sa first half, nakaranas ng pagkatalo ang New York Knicks laban sa Cleveland Cavaliers, isang larong unti-unting nawala sa kanilang kontrol. Pinangunahan ni na Jalen Brunson at Karl Anthony Towns ang team at umabot pa sila hanggang sa huling quarter, ngunit hindi nila napantayan ang score ng Cavaliers na nakaangat sa third quarter at naging balanse ang opensa sa buong laro. Nagpakita ang Knicks ng ilang sulyap ng kanilang potensyal sa simula, ngunit ang mahinang pag-shoot at mga maling pasa ng bola sa mahahalagang sandali ay naging napakalaking balakid habang patuloy na pinalaki ng Cavs ang kanilang lead matapos ang halftime. Parehong teams ay pumasok sa court na may mataas na enerhiya. Nauna sa pag-score para sa Knicks si Josh Hart sa pamamagitan ng maikling shots mula sa assist ni Towns, ngunit agad itong sinagot ng Cleveland sa pamamagitan ng mga tres ni na Evan Mobley at Donovan Mitchell. Gaya ng nakasanayan, si Brunson ang umako ng responsibilidad sa opensa
at ginawa niya ito sa first quarter. Naipasok niya ang isang 23-foot three-pointer mula sa assist ni Hart upang mapalapit sa isa ang lead ng Knicks at sinundan ito ni Mikal Bridges ng isang mid-range jumper upang manatiling dikit ang laban. Gayunpaman, nagpasok si Dean Wade ng 3 sa buzzer kaya nagtapos ang first quarter na leading ang Cleveland. Bahagyang nakabawi ang Knicks sa second quarter. Nakapuntos si Towns ng ilang points at nakagawa ng end-one layup upang lalo pang mabawasan ang agwat. Mula sa bench, nagbigay sigla si Jose Alvarado sa team sa pamamagitan ng alley-up dunk kay Mitchell Robinson at kalaunan ay nakascore din sa isang driving floater. Nagpasiklab sina Brunson at Bridges bago mag-halftime, ngunit nanatiling nasa unahan ang Cleveland. Pagpasok ng third quarter, tuluyang inagaw ng Cavaliers ang momentum. Pinangunahan ni Harden at Allen ang opensa habang pinahirapan ng kanilang depensa ang Knicks na makahanap ng ritmo na nagresulta sa paglayo ng score sa 83-65. Sa huling quarter, sinubukang bumawi ng New York sa pamamagitan ng ilang three-pointers ngunit nanatiling kontrolado ng Cleveland ang laro sa pangunguna ni Mitchell at Mobley hanggang tuluyang maitala ang dominanteng panalo. Sa huling balita, nag-struggle ang Golden State Warriors nang wala sina Stephen Curry at Porzingis kaya natalo sila sa New Orleans Pelicans matapos nilang matalo ang Nuggets kahit wala ang dalawa. Mahina ang kanilang 3-point shooting at nagkaroon ng 21 turnovers habang nanguna si DeAnthony Melton na may 28 points. Si Zion Williamson naman ang nanguna sa New Orleans na may 26 points kahit wala si Trey Murphy. Ayon kay Coach Steve Kerr, nakaaapekto ang injuries at mahinang execution sa kanilang pagkatalo. Samantala, nag-debut si Kuminga para sa Hawks at nagtala ng season-high 27 points sa loob ng 24 minutes. Namangha si former teammate na si Moses Moody sa kanyang bilis, explosiveness at versatility sa scoring. Sa laban kontra New Orleans, nahirapan ang Golden State sa opensa sa first half na umiscore lamang ng 31.3% dahil sa pisikal na depensa ng Pelicans. Bumuti ang laro ng Warriors sa third quarter ngunit natalo pa rin sa pamumuno ni Williamson at DeJounte Murray na kababalik lang mula sa Achilles injury. Binanggit ni Coach Steve Kerr na labis ang turnovers na naging dahilan ng problema sa ritmo ng laro. Gayunpaman, naglaro si Gui Santos ng career high na 39 minutes at nagtala ng kanyang ikalawang career double-double. Naging ika-4 si Podziemski na reserve ng Warriors na nakakuha ng 15 rebounds sa magkasunod na laro. May 7-12 record ang Warriors kapag wala si Stephen Curry. Sa laro, nangyari rin na hindi nagustuhan ni Post ang hindi pagtitiwala ni Brandon sa masasabing mismatch situation. They got the switch, Post inside against Bryce. And that is last in the NBA. So you know what is your Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?